Alam nyo po ba na talagang double time na at hapit na mga kababayan sa paninira ito pong kampo ni Alputera dito po sa gobyerno ni PBBM, pati yung mga vlogger mga kababayan na kaalyado nila talagang sobra-sobra na ang sinasabi kay Presidente. Dahil kung titingnan nyo, di po ba nagpunta si PBBM sa Russia mga kababayan para makipag-usap kay Vladimir Putin, ano po yung Prime Minister ng Russia. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ang dami nilang sinasabi kay Presidente dahil hindi po nila matanggap na kung hindi dahil kay PBBM, hindi po mapapabalik ng Pilipinas yung 24 na mga kababayang Pilipino po natin na nakulong dyan po sa Russia. So ngayon mga kababayan, i-play po natin itong nakita nating video ng isa sa mga kaalyado nitong sina Alputera. Ano po, na vlogger na kung saan sobrang tinding manira kay Presidente. President Putin, nandyan pala si PBBM sa inyo, wag munang pauwiin yan, wag munang... President Putin, nandyan pala si PBBM sa inyo, wag munang pauwiin yan dito sa Pilipinas. Wala namang silbi yan at wala kaming pakinabang dyan. Gilawa lang yan dito is pagnanakaw sa pera namin sa kaban ng bayan. Wag mo nang pauwiin yan sa inyo na yan. Diba sabi nila wala daw silbi si Presidente, wala daw pong pakinabang dito sa Pilipinas dahil puro pagnanakaw lamang daw po sa kaban ng bayan yung ginagawa. Pero alam nyo po ba kung ano yung isa sa mga naging resulta ng pagpunta ni PBBM doon po sa Russia? Kung titingnan nyo mga kababayan, etong nakita po nating balita na kung saan napakaganda po ng isa sa mga naging resulta ng pakikipag-usap ni Presidente kay Vladimir Putin. Dahil kung titingnan nyo, sabi po dito, palalayain at pauuwiin na ng bansa ang 24 na Pinoy na nakapiit sa Russia matapos mag-request si President Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin mga kababayan na sa kanilang bilateral meeting na pauwiin na nga ito pong mga kababayang Pilipino po natin na nakulong dyan po sa Russia. So ngayon mga kababayan na ito, pakinggan po natin. Malalayain at pauwi na ng bansa ang 24 na Pinoy na nakapiit sa Russia. Yan ay matapos mag-request ni PBBM kay Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting. Nasa frontline naman. Di ba mga kababayan, yan ba yung sinasabi ng mga didishit na walang silbi? Yan ba yung sinasabi ng mga didishit na walang ginagawa? Kita nyo nga kababayang Pilipino po natin ang iniisip ni Presidente mga kababayan. At isa sa naging bunga o naging resulta ng pakikipag-usap niya kay President Vladimir Putin, napauwi or papauwiin na ito po mga kababayang Pilipino po natin na nakulong dyan sa Russia. Napakagandang balita po niyan. Dahil naisalba ng ating mahal na Presidente yung mga kababayang Pilipino po natin. Balitang yan si Maricel Halili. Sa huling araw ng 2-day working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kazan, Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi niyang bukas na ang Russia sa ideyang palawakin pa ang kooperasyon nito sa Pilipinas sa usaping petrolyo. Matatanda ang nakakuha na rin ang Pilipinas ng supply ng langis mula sa Russia. Isa pa yan mga kababayan. Sa isa sa pinakamagandang naging resulta nito pong pakikipag-usap ni Presidente. Diba, biruin nyo, hindi lang sa Iran tayo aasa ng mga crude oil mga kababayan. Kung hindi, maging dito na rin po sa Russia dahil nga sa ginagawa ng ating mahal na Presidente na pakikipag-bilateral meeting dito po sa Presidente mga kababayan ng Russia. Napakaganda po niyan. Nung kasagsagan ng oil crisis sa Middle East. I can say that President Putin, the Russian Federation's the government, was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into getting our supplies of petroleum products from Russia. Ibinahagi yan ng Pangulo matapos ang bilateral meeting niya kay Russian President Vladimir Putin. Ito bilang pagkilala naman sa ayaw makita ng mga didishit yan. Kaya galit na galit yung mga kaalyado ni Alputera mga kababayan at na itong sina LRY. Kasi ayaw nilang makitang magtagumpay ang ating mahal na Presidente. Napakaliwanag mga kababayan na bukod doon sa mapapauwi yung 24 na kababayang Pilipino po nating nakulong dyan sa Russia, maliwanag din mga kababayan na ang Russia ang isa
sa talagang bukas na mapalawak yung kooperasyon sa Pilipinas pagdating po sa petrolyo, mga kababayan. 'Di ba? Pagdating sa crude oil. So hindi na tayo mamang problema kung sakasakali na magkaroon ulit, mga kababayan, ng panibagong kaguluhan diyan po sa Middle East dahil nga meron na po tayong makukunan ng crude oil dahil po sa ating mahal na presidente. 'Di ba? Dahil sa pakikipag-usap niya. Napakaganda niyan. 5 dekadang diplomatic ties ng Russia at Pilipinas. Sa gitna nito, isinangguni rin daw ng Pangulo ang tungkol sa 24 na Pinoy na nakadetain sa Russia dahil umano sa immigration rules. Wala raw na ikaso sa mga ito pero 9 na buwan na silang nakakulong doon. Binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Nung dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Nagbunga naman daw ang magandang resulta ang kanilang usapan. I remember the last thing he said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. At Ano? inanunsyo ni Ano, mga didiset? Ano, kita nyo? Yan ang napakagaling na presidente. Hindi katulad nung Sara Duterte ninyo na walang ginagawa. Saka lang susulpot pag okay na yung sitwasyon. Pero sa araw na kailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi natin siya mahagilap. Eto, isang patunay. Isa sa talagang sinadya ni PBBM yung mga kababayang Pilipino po natin na nakapiit dyan po sa Russia. At awa ng Diyos, mga kababayan, talagang nagbunga yung pakikipag-usap ng ating mahal na presidente. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. PBBM, aniya makakauwi na ang 24 na Pinoy sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat din ang Pangulo kay President Putin maging sa Russian Federation. Sa usapin naman ng ekonomiya, nauna nang sinabi ni President Putin na nasa $500 million ang bilateral trade ng dalawang bansa nung nakaraang taon. Pero sa ngayon, wala pa raw konkretong kasunduan sa larangan ng negosyo. Magkakaroon naman daw ng pag-uusap ang dalawang Pangulo hinggil sa direct flights mula Russia patungong Pinas. Aminado naman si PBBM na nag-aalala siya sakaling may mag-isip na may pinapabura ng Pilipinas sa usaping geopolitics. Paglilinaw niya, ayaw ng Pilipinas na madawit sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. That is not something that we would like to be accused of and would not like to be part of. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world. Sa ngayon, pauwi na si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Diba, mga kababayan? Yan ang isang patunay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na paano kaya kung si Sara Duterte yung a-attend ng mga bilateral meeting or mga bilateral summit, mga kababayan, paano niya kaya ididepensa yung interes ng bansang Pilipinas sa mga katulad nito? Kaya ba niya, mga kababayang, makipag-usap ng ganito katulad ng kay Presidente? Di po ba? Kaya nga sa totoo lang, sana pagdating ng 2028 pumili tayo ng maayos na leader na kayang humarap, mga kababayan, at ipresenta ang ating bansa sa ibang bansa. Di po ba? Katulad ng ginagawa ng ating mahal na presidente. At ang isa pa, humanap tayo ng maayos na presidente na may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Katulad ni PBBM. So kita nyo, napakaganda na naging resulta ng pagbisita niya, mga kababayan, dito po sa Russia. Yung pakikipag-bilateral meeting niya. Natulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga sa totoo lang, yung mga didisit na kaalyado ni Alputera na nagsabi na walang ginagawa ang presidente, walang kwenta si PBBM, baka bulag lang kayo. Kaya hindi nyo nakikita. So ngayon, mga kababayan, sa bagay, todo hapit na sila, todo paninira na sila, kasi nga, yung kaalyado nilang si Baligod, kung ano-ano na ang sinasabi, tila binabawi na yung aligasyon kay Senator Kiko Pangilinan dahil siguro, mga kababayan, nakaramdam ng kaba
ano po buhat nung nagsalita itong si Ms. Sharon Cuneta at itong si Senator Kiko Pangilinan na dadaanin po nila sa legal yung mga ibinabatong bintang laban po sa kanilang pamilya at gawa-gawang kwento nito pong 18 kargador ng maleta. So ngayon mga kababayan na ito, i-play po natin itong binitawang salita ni Baligod. Mali daw po kasi yung nasa picture. Yun yung katuwiran nila. Present yung picture niya doon. Walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage. Walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Bakit? So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees yes. of Nisibis Bay. Tama Oo. ba? Mali kayo sa part na isinama ninyo yung litrato. Kahit pa sabihin ninyo na nagkamali yan, hindi dapat kasama si Senator Kiko Pangilinan, naisama nyo na eh. Naipakita nyo na yung mga litrato. At iba na ang inisip at ipinakalat na impormasyon ng mga kaalyado nyong vlogger. Katulad na lamang mga kababayan nito. Ano ba yung pumasok sa isipan ng mga DD-shit nung ipinakita yung litrato ng pamilya ni Senator Kiko Pangilinan na sinasabi nitong 18 kargador na maleta na kasama raw yung mga tauhan nitong si Saldico. So ngayon mga kababayan, ito play natin para makita nyo kung ano talaga yung impact sa isipan ng mga DD-shit dahil po sa ginawa nitong 18 kargador na maleta at netong si Baligod na pagdawit kay Senator Kiko Pangilinan. Ito. Dahil dinamay nyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo. Pananagutan ninyo ang paninirang ginawa ninyo. Tama nga naman. Bakit pa ninyo dinamay din yung pamilya ni Kaki ko? Dapat kung siya lang yung nagnakaw, siya lang dapat. Huwag yung idama yung pamilya niya. Ang kapal ng mukha nito. Ay, nako. Ang laki ng mata. Damay-damay yan lahat. Sa ginagawa mong kagaguhan, sa ginagawa mong pagnanakaw, siyempre, kahihiyan din yan ng pamilya mo. Kung hindi ka na nahiya, tapos nakuha mo pang magbanta, ang kapal talaga ng mukha mo. Taong bayan, kayo, anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Kaki ko? Kung ako ang tatanungin, wala na. Finish na. Ex na sa akin to. 'Di ba? Kaya nga yung sinasabi ni Baligod mga kababayan na hindi kasama, bigla niyang tinanggal etong si Senator Kiko Pangilinan mga kababayan doon sa aligasyon na ibinabato nila, yung pagkakasabi nilang hindi kasama at napa-aksidente lang na nailagay yung litrato doon, huli na para sabihin yan. Bakit? Ganito na ang tingin eh. Ganito na ang tingin nito pong mga taong nakapanood nung ginawang expose nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Inakusahan na magnanakaw etong si Senator Kiko Pangilinan at idinamay pa yung kanyang pamilya. Sa tingin mo, Attorney Baligod, sapat yung pagsasabi mo na hindi kasama yon? Siguro nakaramdam ka lang ng takot, nakaramdam lang kayo ng takot nung nagdawit kayo ng taong wala namang kinalaman dyan sa mga aligasyon na ibinabato ninyo. Diba, ito pa mga kababayan, ito yung time na idinawit nila na kung saan ipinakita nila, dahil kung hindi naman talaga intentionally, yung pagpapakita ng larawan ni Senator Kiko Pangilinan kasama yung pamilya niya, di dapat ninext agad. Kaso ang problema, pinatagal pa Tingnan nyo. Diba? Pinatagal pa. Pagmasdan nyo si Baligod, tiningnan niya yung larawan, pinatagal niya mga kababayan, pinatagal muna nila hanggang sa nagsigawan yung mga tao doon sa loob ng hall. Yan Sino magpapaliwanag dito? Alam nyo mga kababayan, sabi nga, nag-comment nga dito, sabi dito, ang yabang naman ng Bisayang vlogger na yan, Boss Jake, ang kapal na mukha mag-judge.
alam nyo, sa totoo lang tayo malaki ang respeto natin sa mga kababayan nating Muslim, sa mga kababayan nating Bisaya, kahit na pinagbabantaan tayo ng kung ano-ano. Pero mga kababayan, kasi kami mga Batanggenyo, tahimik lang kami. Pero, sa totoo lang, kami, pumapalag kami. Kahit 29 lang sa likuran yung dala. Yun lang masasabi ko, mga kababayan. Hindi na kami mag-iingay ng kung ano-ano. Ang mga Batanggenyo, oo, prangka kami. Sasabihin namin yung gusto namin sabihin ng harap-harapan. Hindi kasi kami plastic na tao, mga kababayan. Kaya nga yung mga nagbabanta sa atin na kesyo pakakainin ng bala, kung ano-ano pa, mga kababayan, puputulan ng dila. Kami nagbabanta. Pag galit kami, hindi kami nagbabanta. Dahil nga, kami lumalabang kami kung saan kami nakatapak at kung saan kami abutan ng ganyan, lumalaban talaga kami basta may 29 sa likod. Kahit nga manuano kamay sa kamay lang, okay na. Kaya nga sa totoo lang, yung mga nagbabanta dyan, hindi namin masyadong pinay-personal yan. Yung mga mayayabang na nagsasalita ng kung ano-ano, hindi namin masyadong pinay-personal yan. Kung talagang matapang yan, kahit saang lugar abutan yan, dala niya dapat yung bayag niya. Yun yung pananaw ko, mga kababayan Anyway, tuloy pa natin. Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Sige, go, sir. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng Magsi, sir. Magsi, na pagpamayari ni Boss Saldico. Diba, ikinonekta nila kay Saldico itong si Senator Kiko Pangilinan. Kung hindi talaga intentionally dyan yung paglalabas ng larawan ni Senator Kiko Pangilinan kasama si Ms. Sharon Cuneta, dapat dinext na agad nila. Kaso, tinanong pa ni Mike Defensor itong mga marin, pinatagal pa nila yung larawan hanggang sa nagsigawan na yung mga tao dun sa crowd. At hanggat sa gumawa na ng mga video, yung mga DD-shit, mga kababayan, at kung ano-ano nang aligasyon ang ibinabato kay Senator Kiko Pangilinan. Kaya nga yung sinasabi dito ni Baligod, mga kababayan, wala na yan. Diba? Wala na yan. Dahil nga nasira nyo na ang kredibilidad ni Senator Kiko Pangilinan. Buti na nga lang may video si Senator Kiko Pangilinan na magpapatunay, mga kababayan, na wala talagang nangyaring pag-aabot ng maleta sa kanila. At kaya sila naando doon sa Mindanao, mga kababayan, ay para magpasalamat doon sa mga taga Mindanao na sumuporta kay Senator Kiko Pangilinan. Kaya nga yung mga binabanggit niya dito, gas-gas na yan. Dahilan na lang yan dahil kinabahan sila kay Ms. Sharon Cuneta. Present yung picture niya doon. Walang sinabi ang mga kwan. You review the video. Diba? Biglang natakot, walang kinabahan. sinabi yung mga sundalo Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Bakit? So, ibig sabihin, it was just a picture of It's him just a picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets ni Saldico Yes. by the couple. Wala na, gas-gas na yan, Attorney Baligod. Maliwanag na may video si Senator Kiko Pangilinan na mga pangyayari doon sa picture. At ipinakita mismo doon na talagang yung ibang mga tao doon ay nagpapapicture talaga kay Ms. Sharon Cuneta, kahit nga yung ating mga kasundaluhan Siyempre, mga kababayan, kahit sino naman talaga magpapapicture kay Ms. Sharon Cuneta. Si Ms. Sharon Cuneta yan Kilalang artista, mga kababayan, at magaling na singer. Kahit sino talaga makakita dyan, magpapapicture. At kaya nga yung mga sinasabing mga tauhan daw ni Saldico Cuno, para sa akin, mga kababayan, normal lang na magpapicture kay Ms. Sharon Cuneta dahil nga kilalang artista yan. At wala pong mali siya yun. Binigyan lang talaga ng mali siya at kasinungalingan ng kampo nitong si Baligod. Hindi lang naman minsan during the campaign. No? So, Meron, humiram makikita mo sila pa nga, na 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Ms. Sharon. So sabi ko, move forward. Kako, hindi... So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera? Walang allegation. Walang sinabi. Na, Wala kaming sinabi. Ano? And then, natawa ako dahil nag-react silang dalawa
na sinungaling saan? When you say sinungaling, dapat may sinabi. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun kung hindi pala siya ina-accuse specifically of At accepting any... mali yung present na picture eh. May ibang pictures during the campaign. edit pa sana. So ano dapat yung picture na lumabas? So wait, Ay, yung paggamit nga nila ng helicopter and Ng the air airplane assets ni during the Saldico. campaign, yes. So- And I hope na-declare yan sa SOSE. I hope, ha? oh, Ayan, mga kababayan. 'Di ba? Biglang tinanggal nila yung aligasyon kasi ang gusto po nilang palabasin nung una, tumanggap ng maleta, pera, etong si Senator Kiko. Kasi gano'n naman talaga ang inisip nung mga DD-shit na nakapanood. O kaya naman pala ganyan si Kiko Pangilinan kasi nakatanggap ng mali-maletang pera yan. Kasi nga isinama yung larawan niya, mga kababayan ang problema ngayon, biglang binabawi na ni Baligod. At biglang nililinis na, mga kababayan, ang pangalan ni Senator Kiko pagkatapos nilang dungisan. Kasi nga, mga kababayan, kinabahan sila ng matindi nung nagsalita si Ms. Sharon Cuneta nung nagbigay ng statement. Ganon din itong si Senator Kiko. Nadadaanin po nila sa legal itong arrest back nila dito po kinabaligod at dun sa 18 kargador ng maleta. Kaya talaga pong sabi ko sa inyo, kakain ng maraming demanda ito po mga ito dahil sa pinaggagawa po nila. Sa bagay, mga kababayan, yun ngang isang promotor po nito malapit ng makulong at nagpapahayag na handa daw pong sumuko o sumama kung sakaling aarestuhin na po siya. Kaya double time na sila para siraan ng siraan ang gobyerno ni PBBM dahil nga isa-isa nang makukulong yung mga kaalyado nila. Katulad nito. Sabi dito, Senator Marcoleta handang sumama kung aarestuhin. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharap. Tama lang yan, Senator Dante Marcoleta, kasi unang-una nung tumanggap ka kasi ng pera, ikaw mismo nagsabi na yan ay tinanggap mo bandang January ibinigay sa'yo. At nung bandang January na yun, hindi pa election time, hindi pa election day, mga kababayan. Maliwanag naman na sinabi niya kaya nga wala siyang violation sa kanyang SOSE. At binanggit din doon, mga kababayan, yung natanggap na pera galing po kina Mike Defensor at dun sa dalawa pang individual na umaabot lahat-lahat ng 75 million pesos. Ngayon, nung tinanggap niya yan ay siya po ay sitting congressman. Maliwanag, mga kababayan, na kapag ka tumanggap ka ng ganong kalaki habang ikaw ay sitting congressman, plunder po talaga yan at indirect bribery. Kahit pasabihin ni na Mike Defensor na wala silang hinihinging kapalit. Ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw. Kakaupo mo pa lang na senador, sabit ka na agad. Di ba, mga kababayan? Kakaupo pa lang niya ang senador. Hindi pa nga umiinit yung pangako niya sa taong bayan na 2,000 kuryenteng libre pababa. Di ba yung 2,000 kuryente pababa na libre? Hindi pa nga umiinit yon dahil hindi pa niya nagagawa. Mauuna pa siyang makulong. Di ba? Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, ito yung napapala kapag masyadong mayabang na nagsasalita sa kanyang programa. Biruin mo, yung nasasabi mo, hindi mo na hindi mo na naiisip kung tama pa ba, kung ikagaganda ba yan ang buhay mo o kung ikapapahamak mo. At ang nangyari nga dito, ikipinahamak niya yung kanya mga sinasabi. Yun ang naging daan kung bakit siya napahamak at kung bakit siya makukulong.
sa kadahilanan po na kailangan po nila Take note ha, hindi dahil sa ginigipit yan mga kababayan. Talagang inamin niya mismo na tumanggap siya ng 75 million pesos. Na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin, na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang Ay, shoutout po kay Ma'am Brenda Barton at saka kay Ma'am Dolly Babes. gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Ang problema kasi kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, kaya po siya makukulong dahil nga po sa sarili niyang bibig nang galing yung mga ebidensyang gagamitin po sa kanya. Kaya may hirapan nga po siyang itanggi yun. Kasi sa bibig niya po nang galing. Ngayon mga kababayan, wala pong koneksyon yung pagkakakulong niya sa issue ng maanumalyang flood control. Di po ba? Hindi porkit makukulong siya, malilimutan na ng taong bayan yung flood control. Tandaan niyo po yan. Ngayon, ang dahilan kung bakit siya makukulong, dahil nga sa kanyang bibig mismo nang galing na tumanggap siya ng pera. Indirect bribery yan. At saka po plunder dahil 75 million pesos yung tinanggap mo habang nakaupo ka bilang congressman. At sa bibig mo din ang galing na yung perang tinanggap mo, wala na, ubos na. Dahil nga ginastos mo na. Yan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay... Yun na mga kababayan. Sinisiraan na dito si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, ay maliwanag naman eh. Kahit sumanib yung dalawa mga kababayan sa Gatchalian Block, maliwanag po na talagang nakaumang pa rin yung mga kaso po nila. At talagang malaki ang posibilidad mga kababayan na yan po ay maisampa sa Sandigang Bayan na magiging dahilan para maaresto din po sila. Eh ngayon, ang sinasabi dito ni Rodante Marcoleta, hindi na daw matutuloy yung kaso ng dalawa porket sumanib lang. Wala pong katotohanan yan. Naghahanap lang talaga siya ng maiisama sa kanyang ginawang napakalaking problema na siya rin naman ang may kasalanan. Hindi na asuntuhin, mauuna pa po. At saka nakakahiya to mga kababayan kung sakaling makulong to, ito siguro yung kauna-unahang iglesia ni Cristo na politiko na makukulong. Pasintabi po sinasabi ko lamang po yung katotohanan. Akong arestuhin doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Pero ako, imbento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot natin silang lahat. mapanagot ang nasa likod talaga. Tandaan nyo mga kababayan kahit pa sabihin niya na hindi po pera ng gobyerno yan, yan po ay hidden wealth. Ika nga, tumanggap ka ng pera pero hindi mo i-disclose. Diba sa kagustuhan mong malinis yung pangalan mo sa SOSA nagsalita ka ng kung ano-ano na naging dahilan para maipahamak mo yung sarili mo. Diba mga kababayan, siya naman ang gumawa ng problema niya. Hindi ang gobyerno,
hindi ginusto ng gobyerno na mapasok siya sa sitwasyong ganyan. Dahil unang-una, hindi naman po hawak ng gobyerno ang ombudsman. Hindi naman hawak ng gobyerno ang Sandigang Bayan. Kaya po siya nasa sa sitwasyon na ganyan kasi sa sobrang kadaldalan niya, naidaldal niya yung mga bagay na hindi dapat niya sinabi. Na ngayon ay nakapagpahamak sa kanya. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala. Mukhang magkikita-kita kayo ni na Senator Jinggoy doon Magre-reunion kayo doon. Diba? Doon mo ngayon sabihin sa loob ng bilangguan pag nagkita kayo ni Senator Jinggoy na hindi pala tayo safe dalawa. Kala ko safe ka na, pero nakulong ka din. O ngayon, nakala ko safe na ako, pero nakulong din ako. O di hindi tayo safe dalawa. Anyway, shoutout po kay Ma'am Brenda Bartona. Thank you po sa inyong pakape. Maraming salamat po Wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Wala naman daw siyang pinapanigan at magiging patas sa paghatol base sa mga ebidensya at sa itinatakda ng batas. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Di ba mga kababayan, kaya kung titingnan nyo, talagang hapit na hapit silang siraan ng gobyerno Kasi yung mga kaalyado nila makukulong na. Kaya nga dito kina Alputera mga kababayan, hindi na ako magtataka kung itong sina LRY, aka Small Boy GYD at itong si Alputera, talagang magtutustos pa ng mas maraming pera para po siraan ng gobyerno. Kasi nga, itong kanilang mga kaalyado ay nahaharap sa matinding problema ngayon katulad ni Rodante Marcoleta na anytime pwedeng makulong mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, para lang may maisama itong si Rodante Marcoleta, pinupunterya yung dalawang senador na lumipat sa Gatchalian Block. Kaya nga kung titingnan nyo, itong mga kaalyado nila katulad itong sinabanat bay, grabe yung mga paninira kay na Senator Joel Villanueva. Talagang dinudurog mga kababayan si Senator Joel porket hindi lang talaga sumama at nagtagal sa kanilang kampo porket iniwan sila dahil nga sala ang pinaggagawa ni Alan Peter Cayetano. So ngayon ito, pakinggan po natin. Alam niyo po ba, binulong sa akin ng aking puting uwak dyan sa loob ng Senado na yun ay senyales. Yung sinabi ni Villanueva na yun, senyales yun sa Malacanang na, hoy, gumawa na kayo ng special session, lilipat na ako. Walang ganyan. Sad to say, pero yun talaga ang siste. Wala tayong magagawa. Walang bayag si Villanueva. Ay, sorry. Meron. Nakatago lang. Nakaipit. Wala tayong magagawa. Ganun talaga Diba? Ganun siya. Inintindi niya yung pamilya niya. Inintindi niya yung anak niya. Mas inintindi niya yung pamilya niya kaysa sa bayan. Sabi nga hindi ho lahat talaga ay may panawagan na maging bayani sa bayan natin, di ba? Minsan talaga, you have to choose between your family and your country. Kaya nga, kung maaalala ninyo, yung mga unang panahon, nung talagang yung mismong mga hari pa ang lumalaban, at talagang yung mga tao, excited silang maging kawal o maging, hindi sundalo ang tawag dun maging yung lumalaban sa gera, iniiwan talaga nila pamilya nila. Kasi malamang sa malamang, hindi na sila uuwi dahil mapapatay na sila doon para sa ipinaglalabang nilang bansa. Yun yung mga unang panahon pa. Pero ngayon nga, sabi nga, hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. Mas iniintindi na yung pamilya, mas iniintindi na yung sarili kaysa ang bayan. Kasi nga naman, ganun talaga morality niya. Magagawa natin, wala. Yan Diba? Alam nyo, tama yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Kapag ka iniwan ni Senator Gatchalian itong kampo ng mga Duterte, sisiraan talaga siya, dudurugin siya mga kababayan. At ganito nga yung ginagawa ng kampo
ng mga Duterte. Sinisiraan nila itong GIL, sinisiraan nila itong si Joel Villanueva kasi nga hindi nila matanggap na talunan sila. Talunan sila sa pagkakataong iniwan sila ni Senator Joel. Dahil nga sa kagustuhan ni Senator Joel Villanueva na maumusad na ang Senado at makapagtrabaho na. Yun ang talagang para sa bayan. Kaya nga kung tutusin, tama talaga yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na para sa kanya, bayani itong si Chis Escudero at ito pong si Joel Villanueva dahil nga mas pinili ng mga itong suportahan yung pag-usad ng Senado para sa bayan kaysa suportahan yung kahibangan ni Alan Peter Cayetano. At saka mga kababayan, mahirap samahan at mahirap suportahan yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Tandaan nyo po yan. Si Alan Peter Cayetano, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo yon. At mas lalong walang balak magtrabaho yon at tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kahit sino po talagang senador, magbabago ang pananaw Mas pipiling umusad yung Senado at makapagtrabaho kaysa suportahan si Alan Peter Cayetano sa kanyang kahibangan. Kaya para sa akin mga kababayan ang dahilan kung bakit panay yung paninira nila sa gobyerno kasi hindi nila matanggap, nakokonti na lang itong mga kaalyado nila sa Senado at the same time, makukulong pa yung iba. Katulad ni Rodante Marcoleta. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po sa issue na yan. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.